morning po sa inyo lahat. Yan si Jocelyn. Noong ako'y nag-umpisa sa ministry, way back 1987, maliliit lang talaga siya. Ngayon, malaki na siya. No? Sobrang malaki na. So, nung lumipat ang gawain from garage to their compound, yung nanay niya na masipag din sa pananampalataya. At sabi niya sa akin, siya, dito na po tayo maggawain sa amin. Kasi naramdaman ko na inalis ng Panginoon yung gawain mo sa garage. Sabi ko sa kanya, Pilegia, sino may sabi siya yung dyan tayo maggawain sa inyo? Si Lord, sabi niya. Very clear yun, narinig niya. Pero I need to confirm kung talagang doon. Sinabi sa kanya ng Panginoon. Paglipas mga 2 linggo pa, sabi ko, Lord, dito ba kami liliko sa lugar na ito? Mga compound nila. Then, the word of the Lord is very clear, accurate. Sabi niya, liliko ka na. I heard the voice, no? Sabi niya. Doon kami nagpasya. Sabi ko, sige, dito tayo magagawain. And then, kinausap ko rin yung kanyang nanay. Sabi ko, when I have a request, you want to bring the church, yung gawain, isang bagay ang gusto kong gawin. At tanggalin kita sa board. Sabi niya, sige po. Sabi ko, pwede kang maging leader ng department, pero not the leader. Sige po. So, umayag siya. Kaya sabi ko, sis, mag-stay lang gawain nila within 4 years. And yun ang word na nirelease ko, within 4 years. And God will provide place. Hindi pa ito from compound. Kaya exactly after 4 years, nai-award ito, no? Talagang gawain. Talagang yun, very, very accurate yun. Now, it is a part of my message this morning. What is the difference between the word believe and trust? Ano ang pagkakaiba ng salitang maniwala at magtiwala? There's a big difference with these two words. At ni-research ko, inaral ko kung ano ang pagkakaiba nila at kailangan maintindihan nyo. Because believe and trust is different angle, position, but the same, they are united. Just like the left and the right, with nothing. They are different, pero united. Now, the question is this. Is it possible to trust but you don't believe? Let us natin. It is possible you believe and you do not trust. Ano ang advantage ng nag-trust, maniwala? Maniwala at magtiwala, magkaibang salita. Kailangan ko bang magtiwala, ganun ako'y naniwala? O kailangan ko bang magtiwala na hindi ako naniniwala? This is because when you believe, the word relationship is built. But if you do not trust, the intimacy never built. So, iba yung anak na hindi malaki kaysa sa malaki na hindi anak. Totoo ba yun? Nangyayari ba yan? Merong anak pero hindi malaki. Ito hindi mo anak pero malaki. So the intimacy is very important. Maraming naniniwala pero hindi naniniwala pag nagsasalita ng Diyos sa kanya. Ando na yung confusion, ando yung doubt. So, ikaw ay anak, pero malayo ka. So, ibig sabihin, yung intimacy ninyong dalawa, hindi pwede. Now, let's study the book of James 2 verse 19. The demons believe and tremble, but they do not trust God. Naniniwala ang demonyo, naninilig ka, pero hindi siya nagtitiwala sa Diyos. Kaya nga lumaban eh. Kaya tayo, meron din tayo mga paglaban sa buhay. If you just believe without trusting God, this is like faith without work.
You have faith, but you do not include your work. Wala ka kasing trust. Now, when I study these two words, kaya pala maraming hindi lumalago. Kasi pag nadidinig na nila ang tinig ng Panginoon, hindi nila ginagawa. Kasi wala yung trust eh. Pag sinabing lakad, ay lumakad. You know, I found out, ang ayaw magtiwala sa Diyos, hindi makalalago. Hindi makapagbubunga. Ang ayaw sumunod sa kanyang salita, hindi makararanas ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya pala si Pablo, I count all loss that I may know Him. That's forsaking all or surrendering all. Now, we're going to study one by one. My topic is about believing or believe and trust. Pagka ikaw ay naniwala at hindi ka nagtiwala sa pinaniwalaan mo. Kasi yung pinaniwalaan mo, nagsasalita yun. May sinasabi yun sa'yo. May sinasabi. At may sasabihin siya kasi buhay na Diyos siya. Now let's take a look at the book of Psalms 22. This is testimony of David. David said, verse 1, the Lord is my shepherd. He believed with the whole heart. Jesus, or Christ, is the shepherd of his soul. In other words, he is registered already. Anak siya kasi naniwala siya. No, anak siya. Now let's take a look at the next verse. I shall not want because he trusted. The word trust is there. He experienced because of his intimacy. Na-experience niya that every day, every month, every year, we shall not want. Everything is well supplied. So the word believe is the right side and the word trust is the left side. Parang paa na naglalakad. Tingnan natin kung sinong unang makakarating sa National Road. Ang kalahati sa atin, maglakad ng isang paa. Kanan lang. Patalon-talon. Ang kalahati sa atin, maglakad ng dalawang paa. Sino ang unang makakarating? Ang naglalakad ng dalawang paa o ang naglalakad patalon-talon ng isang paa? Sabi ko sa inyo, maraming nagtitiwala. Magpapakita sa inyo, maraming nagtitiwala pero hindi registered na anak ng Diyos. Nakakagawa nga sila ng himala eh. Napapabilib nga nila yung mga tao eh. But they do not receive the one supposed to be they believe. So, the experience because of intimacy. No, na-experience nila kasi nga yung malapit sila sa Panginoon through prayer. Let's study again now from the book of John 14. Now, this is the challenge of Christ to their opposition. To his opposition. Sabi ng Panginoon, believes thou not that I am in the Father, and the Father in me. Ano sabi niya? Maniwala kayo na ako ay sumasama at ang Ama ay sumasa akin. Kausap niya mga opposition. The word believe there is very important. Kasi hindi sila makapasok kasi wala silang paniniwala na ang Ama ay sumasama niya at siya ay sumasama. Wala silang paniniwala. Kaya if the Lord challenged the opposition, even the sympathizer, but sina-challenge niya na maniwala kayo na aking sumasama. So yung salitang believe is very important. Let's study one by one. The word believe, next. Believe, maniwala sa Tagalog, John 14. Believe in God, believe also in me. That's the meaning. So the word believe, when I study the word believe, it means accept, receive. That's the meaning. John 1:12, but as many as receive him. Another word is abide. Wholeheartedly. Pag tinignan mo sa pag-aaral sa Webster, the word believe, it is the word intransitive verb. It means with all your heart. If you believe with all your heart, you need to accept Jesus. You need to receive Jesus. You need to abide Jesus. That's the meaning. Pero yung salitang trust, no? Sabi ni Lord, if you abide in me and my word, if you trust in me, sabi ng Panginoon, the word trust, it means holding the truth of what He said to you. It means, this is transitive verb
ahawakan mo yung sinasabi ng pinaniwalaan mo. Whatever the situation, pag kahit gagat yan, lakad ka na, hahawakan mo yun. Hindi pwedeng hindi mo hawakan yun. Dala ka ng iyong paniniwala. Kasi sinabi ng Lord, I will provide everything that you need for this life. Just follow me. Oh, ayan na, andito na yung trust. Niniwala ka sa akin. Now, this is my word. I will provide everything. All you have to do is to hold the truth. So pagka-believe ka lang at hindi ka nag-trust, hindi ka lalago, hindi mo makikita ang glory ng Panginoon. Kaya sabi ni Lord, those kina Martha and Maria, kung maniniwala lang kayo, makikita ninyo ang kalwalhatian ng Diyos, mabubuhay sila. Dito sa inyo sa wala yung pag-gusto ng glory and the power of God, the manifestation and the glory. I give you an example. Isang mayaman lumapit kay Jesus. Sabi niya, susunod ako sa iyo. Tinitigan siya ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa kanya. Ang ibon may ugad, may lungga ang sola. Pero anak ng tao, wala man lang kaya yan ang kanyang ulo. So it means there is no life comfort when you follow Christ. Alam ni Jesus, hindi mo kayang ibigay ang hingin ko. Tapos sabi mo, susunod ko sa akin. O, kita niya, naniniwala siya, pero hindi siya magtitiwala. Another, isang mayaman. Alam dapat kong gawin para magmana ng buhay na wala hanggan? Pamigay mo kayamanan mo, sumunod ka sa akin. Hindi niya kaya eh. Naniniwala siya, pero hindi siya nagtitiwala. That's very different. Nakalalagayan ng pagtitiwala at paniniwala. Magkaiba po yun. Okay? Now, let's study the word trust. Trust, it means as assurance of reliance on the character, the ability, the strength, the power of your Savior. Word trust. Ikaw ay naniniwala sa kanyang kakayanan, sa kanyang kapangyarihan, na magagawa niya. Kaya laging na-challenge ang trust natin eh. Tandaan niya, nagpapalago ang trust, nagpapakita ng himala ang trust. I give you an example. Lucifer, he believed in God, but he do not trust God. Ang pinagtiwalaan niya ay yung nasa kanyang ibinigay ng giver. Another, Adam, he believed in God, but he do not trust God. Sabi, the moment you eat on it, surely you will die. So, nagbigay ng word. Nagbigay ng word yung giver. Pero pinili niya si Eva. He ate the fruit, the forbidden fruit of knowing good and evil. Jesus also, he believed in God and he trusted God. Hindi niya kinuha ang offer ni Lucifer. Gawing tinapay, lumundag ka, sambahin mo ako. Rejected. Why? Because he trusted God. He trusted God. The Lord demanded us render what is due to Caesar and render what is due to God. When the Lord said, forgive them or forgive him, you need to forgive. Hindi pwedeng hindi. Kasi kailangan magtiwala ka sa nagsasabi sa iyo. Pag sinabi niya submit, you need to submit. Whatever the situation. No, pag sinabi niya obey, you need to obey. Because trust is our life. Ito yung buhay natin. Kasi nagtitiwala tayo sa Panginoon. Now, let's go to John 3:16. John 3:16. Whoever believeth should not perish, but have eternal life. So the word believe, it means sino mang accept, sino mang mag-receive, sino mang mag-aabay sa akin, may eternal life. But after the word of believe, you get salvation, and then there is a word, again, coming from the Savior. Now, this is the word. Next. Come, follow me. So, papasok na yung trust. Susunod ka ba? Like Abraham. Kasi Abraham talagang nag-trust sa Panginoon. Iniwan niya ang lahat. Remember this word. When you believe in Him, you need to receive, you need to abide, you need to accept. When you believe in Him. Kailangan, yun ang una. And when you receive, accept, or abide in Him, you need to trust because there is a command. Come, follow me.
Because the word create faith. Faith, it means strong trust. When I study the word faith, you know, the evidence of things not seen. When I study the word faith, at saka trust, at saka confidence, it's almost the same meaning. Sabi ng Psalms 118 verse 8, it is better to trust in the Lord than to put confidence in man. Another translation, it is better to confidence in God than to put trust in man. Almost the same, the word faith, it means strong trust. Pag may faith ba, strong ba ang trust mo? So, yun yung ibig sabihin. Halimbawa, naranasan natin ito, no? Patayo tayo ng bitig. Now, magbigay ka ng building pledge, sacrificial gift for the building, the Lord said, and then you obey. But sometimes, the voice of the Lord coming from the leader, the pastors. Okay, kinausap ang buong congregation, they follow. Alam niyo, mahirap sumunod kuminsan. Kasi iiral talaga yung trust eh. Pag sinabi ng Panginoon, ibigay mo ang kotse mo, hirap yan. Bigyan mo siya ng bahay. Yung katawan natin, nag-hysterical eh. Diba? Bigyan mo siya ng trabaho, bigyan mo siya ng ulam, bigyan mo siya ng kape, bigyan mo siya ng ganito. Kung minsan yung plus natin, nagalit. Pero yung trust is very powerful eh. So, sabi ko, ito pala yung trust na kung minsan, kakainin mo na lang, sabi ng Lord, ibigay mo, doon nalalabas yung trust. Kasi alam natin, the real beneficiary is not the receiver, but the giver. Pero tanong, ano din ba yung trust natin? And magbibigay ako ng word. I hope you will abide to this word. Please create your family altar in your house. This is our normal, new normal. Ganito na tayo. Pero, sabi nga, gusto ko yung sinabi ng ating worship leader eh. Hindi kayang i-hindrance yung ating pananambahan, yung quarantine, yung lockdown, hindi pwede. Lalaban ang Kristiyano sa bahay. Now, gusto kong manawagan sa inyo, please create your home altar in your house. Meron ako nakita sa Facebook na ginagawa ito. Sabi ko, ang ganda nito. Ang ganda nito. Lahat kayo, no, kayo mga Kristiyano, gumawa kayo kahit once a week family altar. Either you call this cell group, Bible study, the altar. You group your family together, and then somebody will lead. Sigurado matutuwa. So please, abide this word. You need to trust me. The Lord impressed me. You need to build an altar in your house. Yan ang pagkakataon para mahila natin yung mga unbeliever nating anak, kung meron, kamag-anak, kung meron, doon sa inyong buwan. Nung pinipigilan ni King Pharaoh ang mga anak ng lalaki, ang mga Hebrea, ang babae, na buntis, ipinapapatay ang lalaki. Pero ang hindi maintindihan ni Pharaoh, lalo mabilis dumami ang Israel. So this is our new normal na. Andito na tayo. Ito na yung ating i-enjoy. Pero mas dadami tayo kasi dun sa bahay, mayroon doon gathering. Then, we will continue our trusting in the Lord. No? Sabi ng Bible, if you abide in me and my word abide in you, let us trust God. Let us build an altar. Let us establish an altar in our own home. Then, you gotta then, no? Kung ikaw ay tatay, kung ikaw ay nanay, palitan kayo, mag-prepare kayo no, ng Word of God, kung sino yung mag-speak, and then, sabihin ninyo, let us worship God through giving, and then somebody will bring you every Sunday, and then let us exercise this faith, this trust, let us exercise our confidence with God.
Yun na yun, wala na tayong magagawa. Tatagal pa tayo ng 2 taon na ganito. Baka after 2 years, pasok na tayo sa tribulation. Or bago tayo pumasok sa tribulation, nag-rapture. So, no one knows sa panahon natin. I show you the number of people na nagtanong sila sa sarili na. Talagang ang tao naging parang Diyos eh. Sila na mismo ang nagdidesisyon para sa kanila. But tayo hindi ganon because we trust God. It is better to trust in the Lord than to put confidence in our own. Now, listen. I give you some verses from the Bible. Matthew 7:21. Next. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin ng Panginoon, Panginoon, papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Pag ginawa mong kalooban ng Ama, it means you are trusted His word. Pag hindi mo ginawa, kumukontra ka, sa sarili mo ikaw naniniwala. Ang dami kong nakita, merong sariling prinsipyo sa buhay. Dapat papasakot natin sa Panginoon. Pero, not everyone who falls, Lord, will enter into the kingdom of heaven. Sino lang ang papasok? Yung tumutupad ng kanyang salita. Another, next. The parable of the 10 virgins. Yung parable of the 10 virgins, we know that the 5 there is the wise Christian. But the 5, it means they obey the word. They trusted God. Kaya hindi sila nawawala ng langis. But the rest, the 5, they are called the foolish. They do not want to trust God. That's why gumagawa sila sa sarili nila. Kaya sabi ni Lucifer, kaya kayo ayaw pakainin ng Diyos niya. Kasi alam ng Diyos na magiging Diyos din kayo na nakakalam ng masama at mabuti. Kaya ngayon nag-judge na tayo eh. No? Kaya ginagawa natin, dahil sa pangunawa natin, remember it is better to trust in the Lord than to confidence in flesh. Ganun po yun. No, sa ating sarili, dapat laging nakabatay tayo sa Bible. Another is in Matthew 7:24-27. This is the parable of the foolish builders. We know the story. Nagtayo ng kanyang gusali sa mabato, mahirap. Iaakit mo pa. Bubuhatin mo pa. Tutungkabin mo, tukay, nagagawa ka ng kondisyon. Mahirap yun eh. Ano yung madali? Yung buhangin. Ibig sabihin, yung mahirap, yung word of God. Pero yung madali, pero nakakatakot. This foolish builder building a house in sinking sand. Kaya pagdating ng problema, nawawala kasi nabubuhay siya sa laman. Ganun lang kapsimple. Ayaw niya mag-abide sa word. Kaya kung sabi ko, kaya pala hindi makalagaw ang mga Kristiyano, naniniwala sila kay Kristo, pero hindi sila nagtitiwala kay Kristo. Bakit? Hindi nila ibinibigay yung sinasabi ni Kristo eh. Ang gusto lang nila ay yung gusto nila, hindi yung gusto ni Kristo. Doon nagkakaproblema. Another word. Matthew 13:22, this is the parable of the sower. Ang naghahasik sa mga tawagan, yaong dumirinig ng salita, ngunit nagsusumakit sa ukol sa sanlibutan, at ang daya ng kayamanan ang siyang umiinis sa salita, na yaon ay nagiging walang bunga. Yan, experience yan. Alam naman natin, ako'y naglibing ng 2 kapatid this week. No? Naglibing kami ng Tuesday, naglibing kami ng Friday. Ito mga kapatid ko na ito, mga sympathizer, sabihin na hindi naman sila oposisyon. Well, yung una kong pinalibing, nangangalan siya ng Bible. Kaya lang, inimis ng mga itindihin sa buhay na ito, yung salita ng Diyos na nasa kanya. Na-focus sa trabaho, mga trabaho. Mahalagang trabaho, pero may mas mahalagang trabaho. Na-focus sa pamilya, mahalagang pamilya, pero may mas mahalaga sa pamilya. Na-focus sa sarili, mahalaga ang sarili, pero may mas mahalaga sa sarili. So, tumakbo ang panahon sa kanya, hanggang sa, from Saudi Arabia, umuwi siya, gumaling siya, naging welder, umayos. Yung ginagawa niya, mga gate ng mga kaharian. Kita ko sa dating niya eh. Ang laki ng katawan niya. Pangatlo siya sa kapatid ko, Luisito Domingo.
Malakas sumuntok. Nag-boxing kami, talo ko. Kaso sumuntok. Pero hindi pa ako Christian nun. Ngayon, hindi siya upre sa akin. Pero Christian ako. That's not. Hindi. Yun sabi ko ngayon. So, hanggang sa ginupo siya ng kanyang sakit. Rayuma, buong katawan. Araw-araw masakit, gabi-gabi. Tuhod. Iniintay niya yun. Sabi niya, paso, lahat ng katawan. Welder siya, siguro, naliligo. Kaya ingatan natin katawan natin. No, huwag tayong mapapasma, ingatan natin yan. So, hanggang sa mabayaran niya sa kalusugan niya, naging diabetic siya, pumayat siya. Tapos mahilig sa ala. Baka Kristiyano na kayo, mahilig pa kayo sa ala. Ay, yung lasenggo. So, na-epektuhan yung atay. Ang maganda na, nagsisi naman siya. Pinagsisihan niya yung kanyang mga, siyempre, nag-reflect, nag-evaluate, no, siya, at doon napagtanto niya, mali yung kanyang manner of life. The way of living, mali. Walang church. No? Pagkatapos, walang fellowship sa family. Ang fellowship niya, barkada. Pag dumating ang barkada, ako, minsan nga, ang sama ko dyan kumakain. Si JR, Sheila, si Maki, tsaka yung ibang, marami kong pinapakain din. Tapos si Pastora, nag-isa ron. Isa dumagsahan dito, sabi ko. Kaya minsan, iniiwan ko sila, dito ko na. Kami mag-asawa kumakain. Sometimes, kayo mga lalaki, no, i-fellowship ninyo ang inyong pamilya. Kasi yun din ang word ni Lord sa atin. Baka mamaya mas malaki yung oras sa barkada kaysa sa family, kaysa sa asawa. Pero dapat magkaroon na kayo, no, please, i-chat mo ako, text mo ako, Bishop, this day, meron kami altar. Sabihin mo sa akin, para naman, yung mga nakakasiguro ako na yung aking inihasik na pangangalan sa inyo totoo at inaano nyo, pinipresent nyo. Remember, there are two kind of Christian, professing and possessing Christian. The word possessing, it means he was possessed by the word of God. Ina-apply niya yan. Hindi yung professing, they just only professing that they are Christian, but in truth, hindi. Kasi marami silang tinatanggay ng word of God. So, they're building kingdom in sinking sand. So, nailibing namin yung Tuesday, pero nakaratay na rin yung kapatid ko sana. Ninilaw din, alak din, liber. Bako sa alak. Pero siguro kung ako hindi na born again, baka hindi ako umabot ng 40 years old. Mas matakaw ako sa kanila sa alak. Mas maaga akong uminom sa kanila ng alak. So, sabi ko, Eddie pangalan na. Bago mamatay yung Lord, di. Adi, nung namatay, pinuntahan ko siya. Kasi walang pwede magsabi. Sabi niya, Pastor, ito na lang magsabi sa asawa ni Lowy. Yung pala, nakikinig si Eddie kayo. Pagitan lang ang biniding eh. Nag-iiyakan. Sabi, pinuntahan ko. Hindi, gusto ka na. So, okay ba ang pakiramdam mo? Kung saan sa kuya, si Lowy, yung pangalawa siya, pangalawa. Patay na, sabi ko na. Okay ka lang. Ayan. Pero dilaw na siya, kulay bayong. Kung nakakita kayo ng bayong, ganoon na ang kulay niya, pati mata, dilaw. Yung atay na magalang na maga. Ulitin ko, ang alak, papahirapan ka niyan. No, maghihirap ka dyan. Kasi bibili ka ng bibili niyan eh. Sana kung ikaw ay maraming pera. Pero kahit maraming pera, wag din. Pangalawa, so maghihirap. Pangalawa, pwede kang dalhin niya sa ospital. Pwede kang dalhin niya sa simenteryo. At pwede kang dalhin niya sa impyerno. Sa Bible, isasadlak sa kahirapan yan eh. Lalo na pagka-addicted ka na sa alak, ay nako. But sana kung control mo siya eh. Maring you drink for just only a medicinal purposes. Sa katagyan mo, meron ka. Pero syempre, hindi lago. Yung ano lang. Tsaka isang ulit lang, hindi ko ulit-ulit. Di ba? No, isa, masakit ang kaya mo. Hindi kaya ang alak. Ang alak, mabuti sa katawan pag tama ang paggamit.
Kasi yung mga kinakain natin, meron na rin ingredient na alak yun. Ingredient na rin yan. Pero yung magpapakalango ka sa alak, paulit-ulit, tapos gabi-gabi, ang niyayari niya, liver ng tao. Liver. Miski yung aking mentor, alak din. Nagkaroon siya ng liver cirrhosis. Ang findings, alak. Tagal siya hindi mo inom pero may naiwan ng damage. Ay, Dodi. Okay ka ba? Sige, pag-prepare ko na. Tanda mo si Jesus Si Jesus, maring kasi minsan sabi ni Pablo, binigay ko na ang kanyang laman sa tanas para magligtas sa kanya. And sometimes, we do not understand the move of God Maring hinarvest na siya Kasi pag ito nagpatuloy, kaya bago ko harvest makapagbulay-bulay ito. Ito, nagbulay-bulay lang, 1 buwan, 2 buwan si Eddie. Pero si Louie, 2 taon nagbulay-bulay. Siguro, mas mabigat ang kasalanan. At minsan ganun, hindi mo maiintindihan ang Panginoon, pero all things work together for good. Kaya nung naglilibing na kami, nung namatay ng Friday na mali araw, umaga, alas 9, nilibing namin. Kasi, alam niyo naman ang protocol ngayon, ang hirap pag may namatay. Diba? Social distancing. Tapos pagka pinagbintangan pang COVID yan, automatic, ipikremate yan. Hindi naman si Eddie, hindi naman siya COVID kasi kung COVID yun, naka-lockdown na, naka-quarantine agad yung pamilya niya. Naka-cordon na yun, may plastic na yung bahay nun, may 2 kwartya na yun. So, bibigyan na ng pagkain. Ganun yung Kaya lang, to make it safe, pinamili kami. Sabi na pili kayo. Lilibing o yan. Ito, libing na lang. Kasi ang cremation, practice ng pagano yan Yung sinusunog. Minsan, tinanong ko ni Pastor Eli, pag namatay ka, anong cremation o libing? Libing mo ako. Sabi ko, hindi ako ng cremation. Kasi, practice ng pagano yan. Di ba? Alam naman natin, sinusunog ng mga tribo, yung kanilang patay. Pero sa Bible, si Abraham, nilibing. Si Isa, si Jacob, si Sarah, inilibing sila Si Jesus, inilibing. Kung, Jay alam mo na, Jay mo, kung, Jay, wag palibing, wag paklimate, Palibing. Hindi ko mumura, cremation. Rabi. Amen? To be absent from the body is to be present with the Lord. Kaya nung namatay, pumunta si Nico din sa bahay dahil hindi rin sila Ako po tumatay yung tatay at nanay doon kasi ako nakamatanda rin. Kaya pag may problema sila, tumatawag sila sa akin. At the same time, ako rin yung pastor. Sila yung mga umaattend sa Walter Mart. Yung family ko sa Kainta, taga Walter Mart yun. At saka yung mga Taytay Bayan, taga Walter Mart. Plus yung ating mga volunteer na manggagawa na nandito, nakakasama namin. So, huwag tayong masyadong magsumakit sa sanlibutan. Mga intindihin, the Lord will provide. You need to trust God. Amen ba kaya? Wala tayong maguguluhan, Ito nga yung pag-iiralin na natin yung strong trust or faith or confidence with God. At pag hindi kayo nagtiwala sa Diyos, mag-delay ang inyong maturity. Hindi kayo magmamature, hindi niyo makikita yung kalwalatian ng Diyos. Pag sinabi na ng Diyos sa'yo, now, the Lord impressed me while I'm watching the family altar, one of our brethren, the Lord impressed me, do this to all your members. Gawin niyo ito sa lahat. Please, obey this word because this word is coming from the Lord. Trust. Bishop, gabi na silang dumarating Kahit gabi. Bishop, nakakatamad kasi may oposisyon kapatid. Kahit may oposisyon, at least nagpatotoo ka. Tandaan mo yung rich man. Padala mo si Lazarus sa ibabaw ng lupa kasi may 5 akong kapatid. Nagkaroon siya ng burden, but it's too late. Pero ikaw buhay ngayon. Huwag mong sayangin, hindi magiging obstacle ang lockdown. Ang quarantine ang COVID hindi magiging obstacle. Bukas sa ating bibig. Maggawa kayo ng altar sa inyong bahay kahit once a week.
And then, magbasa kayo ng Bible kung sino yung mag-recite, mag-exhort, mag-pray, tumugtog, kung mayroong magandang tumugtog. Let us worship. Mas marami itong gagawin natin. No, na ito. And then every Sunday, yung mga pwedeng pumunta rito, no, lahat, kung may offering kayo doon, dalhin nyo dito. Kung may kayo, dalhin nyo dito. Hindi sila makarating dito. Kasi bata pa, 21 years old, 18. Ngayon, kung may faith ka, strong ang trust mo sa Lord, mahal, punta ka dito. Ewan ko kung meron tayong laman doon sa taas. Meron pa tayong laman doon sa taas? Meron ba tayo sa taas? Pakita nga natin, wala. So, meron tayong naka-ready ron na 10 upuan. Meron doon monitor. Meron doon sound system. No? Kung ano yung nagagalap dito, nagagalap din doon. Parehas din. So, mga intindihin sa buhay dito, huwag niyo ipapatalo ang mga pananampalataya sa Panginoon. Ano na? Kasi, hindi natin punta natin ito. When I studied the book of Philippians, sabi niya, bagaman ako'y makapagkakatiwala sa laman, na kung ang iba'y nag-aakala na may pagkakatiwala sa laman, ay lalo ako. So it means, ganito yan eh. Actually, si Pablo, hindi na siya nagtiwala sa laman eh. Ituloy yung verse 7. Gayun man ang mga bagay na nasa akin na pakinabang, laman yun, ay inari kong kaluguyan alang-alang kay Kristo. Now, balik ulit tayo sa 4. Judaizer dito, ang background nito, mga Judaizer, na sila ay marunong sa Book of Moses, pumasok sila sa pananampalataya, pero inihikayat nila ang Kristiyano sa laman. Kaya ni-refuse ni Pablo yung teaching nito. He rebuked this teaching. So, ibig sabihin, ikaw na tao, may laman ka pa rin eh. Ako may laman pa rin eh. At ibig sabihin, nagbabalansi tayo eh. Bibigyan ko ba ito? Sabi ng Lord, ibigyan. Sabi ng Lord, bibigay ko ba ito sa gawain? Hindi. Pagka gano'n ang balansi mo, sigurado, pinabibigay ng Diyos sa'yo. Pero sabi ng naman mo, wag, naglalaban. Almost right, but wrong. Remember that word. Atin ba ako? Pag nagtatanong ka na ng ganyan, ibig sabihin yan, pinaatin ka ng Diyos, pero yung laman, bumabalansi. You are like the God know good and bad. Para ang Diyos na nakakaalam ng pagod. Ngayon, dahil may mulugdag naman, alam mo na ang sagot. Atin ba ako hindi? Alam mo na ang sagot nun. Bibigay ko ba ito o hindi? Ito na ang huli kong ulam. Ito pa naman ang paborito ko. Nagdaan ng isang babae, bigay niyo yung ulam mo. Yes, Lord. Trust. Sabi ni Paul, verse 7, gayun man ang mga bagay sa akin ay pakilabang ha? Dinari ko kaluguyan, alang-alang ko Kristo. You surrender everything. Because even the devil knows, sabi niya, you become like God knowing good and evil. It means what? Believing the gift than the word of the giver. Ano yung sabihin nun? Mas tinanggap at pinaniwalaan niya yung ibinigay sa kanya ng Diyos kaysa sa Diyos na nagsasabi sa kanya na wag. Adam and Eve. Simple lang yan eh. Give to Eve. Adam. Hindi masama ang gift. Pero may sinabi ang Diyos, huwag kang kakain. Yung gift nag-offer. Sino susundin ni Adam? God? Trust. Or Eve. Sino din niya si Eve? Kaya dahil lahat ng tao sa mundo. Kapatid, for the last, naniwala pero hindi nagtiwala. Iba yun ha? Naniwala tayo ako kay Jesus, pero hindi ako nagtiwala. Mas nagtiwala ako sa sarili kong kakayanan, ability, at gift. Gift, galing din sa Diyos natin eh. Ability, strength is coming from God. That's the gift coming from the giver. Mas naniwala ka sa iyong abilidad kaysa doon sa nagbigay ng iyong abilidad. Kaya si Pablo, inari niyang kaluguyan ang lahat ng gift. Pero gagamitin niya for the glory of God. Pero pag may sinasabi ang Lord, masusundin niya ang Panginoon.
Naniwala pero hindi nagpatuloy. Yan, maraming sumasabi sa ganyan. Naniwala kay Jesus pero hindi nagpapatuloy. Kaya pagkatapos mong maniwala, dapat tayo rin ay tiwala. What is the difference between believing and trusting? Is it possible to believe without trusting or trusting without believing? Anak na malayo, hindi siya malapit. Posible ba na may malapit na ibang tao na hindi mo anak? At meron ka namang anak na hindi malapit sa iyo? Nangyayari. E paano kung naniwala ka na at nagtiwala ka? Yun ang kailangan natin. At yan, maririnig yan. May tinig ang Panginoon, naririnig yan. Pag gising mo sa umaga, sabi ng Lord, you need to pray. Lord, mas masarap ang tulog. Tinimbang mo, you know good and evil. Para siya, good na matulog. Pero mali, sarili mong sinunod mo. Now, ang gusto ko lamang po natin ma-experience na yun, lumago tayo. Hindi ka lalago pag hindi ka nagtiwala. Yun lang kasimple. Ganun lang kasimple. Kaya please, from now on, when you hear the voice of the Spirit, please obey the voice. Because yun na yun. At makikita mo, anuman yung mga bagay na isusurrender mo, may mas malaking kapalit sa iyo. And then you will grow, you will bear much fruit because you obey the word of God. Mahirap, you are like building a house doon sa rock. Ganun ka. Pero after that, makita mo, the Lord will never give up. Amen? Now, sino ngayon sa atin ang i-exercise the word of God? Can I see your hands, please? Sa labas. Can I see your hands? If you want to exercise trust, congratulations. But if not, maghihintay ako. Ay, ang hirap ba naman talaga, no? Mahirap, pero talaga maririnig yung tinig ng Panginoon eh. Mahirap eh. Pagka lalo na merong inihingi siya ang Panginoon, bigay mo ito. Nakakapanginig lang lang eh. Pero Lord, bibigay ko ito sa'yo kasi talaga ito eh. Pinabibigay mo sa kanya eh. Bibigay ko. Minsan, maririnig mo yan talaga. Pero sa mag-asawa, pagka may sinabi siya, dapat confirm ng asawa ha. Mga mag-asawa, Mimi, ha? Kanan, pag sinabi sa'yo, huwag mo magbigay. Pag-pray mo muna siya. Okay? United. Sa Jack, ha? Pag sinabi ni Brother Bowie, sabihin mo, hindi pa sinasabi sa akin. No? Ang mag-asawa, ha? Kaya, Rabi, ilang pa-asawa. Sa ilang. Pag sinabi siya, yun na yun. Huwag mo lang tayo ng tao. Ha? Sa mag-asawa, talagang united sila dalawa. Ha? Ikaw, sa December ka pa magkasalita. Pero hindi na pagka December pa kasalita eh. Si Nico, sana pa eh? December pa eh. So mga kapatid, for the last, nung in-impress ako ng Panginoon, Lord, anong pagkakaiba ng believe and trust? Almost 1 month ito nga, in-treasure sa puso ko. Sabi ko, Lord, gusto ko malaman kung ano talaga pagkakaiba. Marami sa amin naniniwala siya, pero ayaw naman magtiwala sa iyo. Kaya gusto ko si Jocelyn, believe mo, pinilas ka ng Diyos. Sigurado ako, hindi ka tapat, pero tapat siya. Pero mo, ganda yung patotoo niya eh. Nakakasya ka, pero kahit sa small amount, maramdaman yan, yung tinig ng Diyos. Tulog yun eh. The Lord touched her. At ipinakita ng Panginoon sa kanya, it is better to trust in the Lord. Anak, ulit. No? Than to put confidence in man. God made a miracle. Ganun katindi ang ating Panginoon. So, gusto ko ipag-pray kaya na yung trust with the Lord. Pero, the Lord impressed me. Please, do your best. Make an altar in your house. Ha? Ito sa inyo nangangako. Jocelyn, sama-sama kayo, kumpong kayo eh. No, magkano kayo, kung wala kang pagturo. Sabihin niyo sa akin, bigyan ko kayo ng pagturo. Mga sa leader naman kayo, kumpang ninyo, brother, Sinudosa, buo kayo doon, mga professional na doon. Andi dyan, si Haiti, yan, si Jana.
Yung mga kapatid mo, dami yan. Sister Rose, alam ko mga nag-iiba sa inyo, nag-ano na. Pero let us highlight this word. Okay, sino sa inyo gagawin ito? Baka mamaya nagsasalita ko sa hangin. At ikaw, di ba, strong ka. Gawin mo sa inyo, ang tatay mo, alanganin kayo. Hindi sabi alanganin sa pananampalataya, Hindi alanganin sa kanyang pagkatao. Yung kailangan makalago tayo. Martin. Okay, sino yung mga Islam, let us do our best. Kayo mga nasa labas, mga kabataan, mahabag kayo sa inyong mga magulang, hindi pa born again sila. Pilitin niyo sila, saan natin mababasa yun? Naghanda ng piging, ayaw pumunta ng mga in-invite, kamag-anakan, sabi, pumunta kayo sa mga iskinita, pilitin ninyo. Ano yung sinasabi? Pilitin ninyo na umatin sila ng altar ninyo. Sinabing altar, alam niyo, prayer yun. You need to pray your own altar. Because God is everywhere. And they that worship Him must worship Him in spirit. Ang ganda ba naman? So, talaga pagka tinitin lang sabi ko, dapat ganito ko lahat ako siya. Amen? And I invite you to stand with me, please. Tayo tayo lahat. I hope in every day you will exercise. Whenever you hear the word of God, nasa niyo ang Diyos. Magkakaroon kayo sa inyong sarili. Sige, hindi na. Mag-i-coach ba? Kasi kailangan ko. Kasi hindi ko ang binigay na pinipili ako. And this will shine so Lord, salamat. Hindi lang kami maniniwala. The moment we hear your word, that's the time. Maraming salamat sa design. At kami ang buta na hindi malulang. Salamat ang mga sa mga listener and viewers of the group. Salamat ang mga sa iyo na hindi lamang kami mananampalataya. Hindi lamang kami maniniwala. Hindi magtitiwala sa akin. Lord, we want to build an altar sa our we would say, hindi ko about sa pag-aaral ng Biblia, sa pag-aaral ng Biblia. Our Savior, Jesus Christ. Lagi ko ang sa ito, we makinig natin sa salamat po sa ibigay sa ating pagkain spiritual palakasan na spiritual at ang pagbabalik po namin ito sa tamang landas ng aming buhay spiritual. You said from your word, if you abide in me and my word abide in you, ask what you will. Salamat po, Panginoon. Natatingin po sa pangalan ng Jesus. Sabi natin, Amen.